So yan. So kamusta po mga ka-Streetwise? So, ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So bago natin pag-usapan yun mga kababayan, so meron kasing ginawa po itong PMS. So ito, nabalita ito kanina lang, no? Kanina. Okay. So ngayon mga kababayan, sa tingin nyo ba, itong ginawa ng PMS ngayon, no? Itong PMS kasi ito yung Presidential Management Staff, no? Presidential Management Staff nga, no? So itong PMS po kasi, sila po yung pinakamandato nito ay yung siya po yung nagmamanage ng mga empleyado po under the Office of the President. So ngayon, ang ginawa ngayon dito ng PMS ay actually, para sa akin, pinagre-resign yung mga appointee, yung mga na-appoint from February 1, 2022 pababa. So kailangan nila magpasa ng panibagong resume para mag-apply ulit, and then kailangan nila ng clearance from Civil Service Commission. So ang labas noon, nag-a-apply sila ulit. So sa tingin nyo ba, meron bang kinalaman ito mga appointees ni Digong regarding nga po dito sa tumatakbong developments regarding po sa ICC? So para makuha po natin yung narrative, no, ito, basahin natin itong balita na to from GMA News. Okay. Sabi dito, no, Presidential Appointees Performance Review not meant to purge. So sabi yan ng PCO. Kasi may reklamo ata yung iba na kaya nire-review yung mga appointees nga po ni Digong dati kasi nga nagkakaroon sila ng balasahan. Okay. Well, para sa akin, balasahan talaga ito. So, para mapatunayan ko po yan, basahin po natin to. Sabi dito, no, latest memorandum issued by the Presidential Management Staff, PMS, which call for the performance review of presidential appointees was not meant to purge critics, including those appointed by former President Rodrigo Duterte, the Presidential Communications Office. Okay, continue pa natin. So sabi pa dito, okay, sabi dito, no such thing as this applies to all. Presidential appointees, myself included, PCO Secretary Chelo Girafil, told GMA News Online when asked for comment on speculations that the memorandum was raised to purge appointees of Duterte amid the rift between President Ferdinand Marcos Jr. and his predecessor. Yon. So ngayon kasi, ang nirereklamo kasi ng mga appointees po ni Digong ay iniipit daw po sila, kaya daw po sila nire-review ulit. So, kasi sa akin parang nag-a-apply sila ulit eh. Kasi kailangan nila magpasa ng bagong resume at kailangan nilang magkaroon ng clearance from Civil Service Commission. So nag-a-apply nga ulit. 'Di ba? And then ang sabi dito, 'di ba, may sabi din ng mga nagrereklamo kasi yung mga nagrereklamo dito, syempre yung mga empleyado. So sabi dito, meron bang kinalaman itong awayan ni Duterte at ni Marcos? Or pwede nating i-connect yung sasabihin mamaya ni Harry Roque na yung warrant of arrest po ni Digong ay paparating na po at uhulihin na raw po si Digong. So syempre kung totoo man yun yung sinasabi nga ni Harry Roque na huhulihin na nga si Digong, so kailangan talagang malinis yung gabinete po ng ating administrasyon ngayon, especially yung mga empleyado na loyal pa kay Digong. Para sa akin, fair yun. Sabihin nyo man o hindi, para sa akin, fair yun. Oh. So sabi pa dito, no, continue pa. A memorandum dated February 2, so no February 2 pa pala to, no, itong memorandum na to, directed all presidential appointees, including those appointed by Marcos, to submit their updated personal data sheet and clearances from Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, so may NBI pa pala, no, Office of the Ombudsman, and Sandigan Bayan. Di ba? So ito sige. So ngayon, ang kailangan nilang ipasa ulit is ito personal data sheet. So ano nga, resume nga ulit. Clearance from Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, so NBI clearance, Office of the Ombudsman, and Sandigan Bayan. So malinaw na nag-a-apply ulit. Ewan ko lang, pero para sa akin, nag-a-apply ulit. Oh. And then, mga kababayan, ito. Girafil said the updated personal data sheet and clearances are usual documents required of all presidential appointees.
Okay, kung na-appoint na nga dati, bakit kailangan pa ulit? Di ba? She earlier said that the memorandum was part of the performance review to ensure the continuing qualifications would remain in office. Yon. So, pwede rin, di ba? Pwede rin na ganun na ito ay kasama sa assessment. Pero mga kababayan, nakakuha po tayo ng copy mismo dito ng memorandum. Teka lang. Ito yung memorandum nga po na nilabas po ng PMS. So ito, tama ito ngayon, February 2, 2024. So ito ay galing sa PMS, Presidential Management Staff, and then, okay, ang pumirma dito si Elaine Masukat. Okay. So sabi dito, no, all heads of department, agencies, offices, and instrumentalities, including, ito yung mga kasama, government-owned or controlled corporation, GOCC, government financial institution, GFIs, and state universities and colleges. So kasama po yung mga state universities. O nga, no? Ba't kasama nga yun, no? Okay. From Senior Undersecretary Head, PMS. Yan. Submission of updated documentary requirements by presidential appointees. So ito na. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. February 1 pala. February 1, 2023 pala. Okay. February 1, 2023 pala to. Okay. So last year lang pala, hindi pala 22, sorry. Okay, sabi dito, upon the directive of the Executive Secretary, all incumbent presidential appointees appointed before February 1, 2023 are directed to submit their updated personal data sheet and clearances from the Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman, and Sandigan Bayan. So ang tanong kasi dito, bakit February 1, 2023? So alam naman po natin mga kababayan na nung pag-upo nga po ni PBBM, nagkasabit-sabit. Di ba? Naalala nyo yun, di ba? Tama nga yan, Kuya Danny Reynado. Yung appointments po kasi, wala naman po kasing kontrata yan. Walang kontrata yan. Anytime pwede kang sibakin. Ayun talaga yung reality doon. Okay. So ngayon kasi mga kababayan, ang punto kasi dito, alam naman po natin, nung pag-upo po ni PBBM, nagkasabit-sabit, especially po sa mga appointees, hindi lang po sa appointees sa secretary, pati po sa appointees po sa mga ibang trabaho po ng sangay ng gobyerno. Especially nga po, ito po ay kagagawan nga po ni Vic Rodriguez. So malamang may mga appointees pa po si Vic Rodriguez na hanggang ngayon pa rin po is pwede nilang sabihin na kailangan nilang i-check. I-check lang naman eh. Hindi naman tatanggalin eh. Di ba? Hindi naman tatanggalin. I-check lang naman kung kayo ba ay karapat dapat pa ba sa trabaho na yan. So go, continue kayo. Pero pag hindi, hindi na. So malamang kasi mga kababayan, no? Kasi alam naman po natin, ito lang, no? Alam naman po natin na ngayon is talagang matindi po talaga yung bangayan ni Digong tsaka ni PBBM. Actually si Digong lang eh. Si Digong lang talaga eh. Si PBBM nagribat lang eh. So ako naniniwala ako na may mga empleyado pa rin po sa sangay ng gobyerno ngayon na ang loyalty po ay nakay Vic Rodriguez kasi nga si Vic yung nag-appoint sa kanila, and then kay Duterte kasi February 1, 2023 pa babae. So ito sabi pa dito, the heads of departments, agencies, offices, instrumentalities, GOCCs, GIF, and SUCs must ensure compliance by all presidential appointees under his/her agencies. All requirements must be submitted to the presidential management staff within 30 days. So meron silang hanggang March 2. Di ba? Para magpasa ulit ng requirements. From issuance of this memorandum, strict compliance. So kapag di na-comply, posibleng sibakin. So ngayon kasi mga kababayan, kung sa tingin ninyo ay konti lang to, actually marami to. Kasi nakalagay dito, no, GOCC, GFI, at saka state universities. Kasi mga kababayan, pag sinabi po nating GOCC, government-owned or controlled corporations, ang dami po niyan. So kasama po dyan yung, ito government-owned and controlled corporation. Yan. So, ayan po, actually, kulang-kulang mga 70 ata to, pero
namili lang po ako ng iba, no? So nandyan po yung ito yung Al-Amana Islamic Investment Bank. So mga bangko po ng Pilipinas kasama. DBP, Development Bank of the Philippines, di ba? Tapos Land Bank. Basta lahat ng parte ng Land Bank, kung ito man ay financial institution, kung ito man ay bangko, kung ito man ay insurance, basta parte ng Land Bank. Tapos Overseas Filipino Bank, tapos yung UCPB kasama. So madami ito mga kababayan. Tapos yung actually kasama dito yung yung PhilHealth. Di ba? PhilHealth, GSIS, Pag-ibig, lahat po ng mga empleyado dyan na na-appoint from February 1, 2023 pababa. So, bukod nun mga kababayan, kasama rin dito yung ito yung mga bangko DBP, Land Bank, yan sinabi ko na kanina, UCPB, NDC, tapos ito pa, yun, yan, ito yung sinasabi ko kanina, PhilHealth, di ba? PhilHealth, GSIS, Pag-ibig, yan. SSS pa pala, no? So marami itong mga kababayan, malamang mga ilang libong mga empleyado ito na nire-review po ngayon regarding nga po dyan sa pag-apply nga. Ako naniniwala talaga kung pag-apply ulit ito. Kasi kung assessment lang ito mga kababayan, hindi mo na kailangan magpasa ng panibagong resume ulit. Tama, di ba? Kasi ganoon yun Kasi ako, nagtrabaho din po ako dito sa Pilipinas bago po ako nag-abroad. So, meron kasing tinatawag dito na na recontract sa amin sa private, no. So, nag-a-apply ka ulit kapag nagpasa ka ng bagong resume, nag-a-apply ka ulit. So, ako naniniwala ako mga kababayan na itong ginawa nga po ni PBBM ay parte po ito ng Bagong Pilipinas. So, lahat po ng mga luma, Bagong Pilipinas na. Okay? Di ba? So ngayon mga kababayan, sa tingin nyo ba fair ba to? Para ba sa inyo fair ba to itong plano ngayon ng PMS at saka ni PBBM? Na ako naniniwala naman talaga ako na kailangan talaga na ang mga nagtatrabaho po sa gobyerno, ang pinaka-loyalty po niyan ay bukod sa bayan ay sa mismong administrasyon. Kasi what if nga naman? Kasi ako naniniwala talaga ako na kung sakali man na totoo yung balita ni Harry Roque na huhulihin si Digong, itong mga empleyado po ngayon na appointees po ni Digong at saka ni Victor Rodriguez, posible po itong isabotahe yung performance nila. Di ba? Kasi ganun yun Kasi syempre kunwari ako yung empleyado. Ganun pala Ganun. So, tatanggalin niyo si Digong. So, total, sisirain ko na yung trabaho ko. Posibleng mangyari yun. Especially nga po na nagsalita na po si Digong at saka si Harry Roque na hulihin na siya. Papapanood ko po sa inyo yung video. Okay? Yun lang po mga kababayan. So, dyan po sa 943 po na nanonood. So, paki-comment na lang po sa baba at saka dyan po sa Team Replays kung ano masabi nyo nga dito sa ginawa po ni PBBM sa Bagong Pilipinas. Hindi lang po ito Bagong Pilipinas sa salita. Bagong Pilipinas po ito kasama, pati po sa gawa. So kasama na po dito yung loyalty check sa loob mismo ng sangay ng gobyerno. Agree, di ba? Agree. Okay. Tapos alam nyo ba tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano mo magagawa ko kung ako itatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ubo-ubo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero
ang kumpirmado, well, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubugi na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata.